Si Kate Siegel ay dinukot mula sa kibbutz Kfar Aza noong Oktubre 7, 2023. Si Ofer Calderon naman ay dinukot kasama ang kanyang dalawang anak na nauna ng pinalaya. Si Yarden Bibas ay dinukot kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na nananatili pa ring bihag. Noong mga nakaraang araw, pinalaya ng Hamas ang 3 hostage mula sa Gaza, kabilang ang isang Israeli-American. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya ng mga biktima na matagal nang naghintay ng mabuting balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga hamon at pagkabahala, nagdaos ng mga pagpupulong at pag-uusap ang mga pamilya upang talakayin ang sitwasyon at ang posibilidad ng pagbuo ng mga negosasyon sa pagitan ng Hamas at ng mga ahensya ng gobyerno, na maaaring magbukas ng mas malawak na pagkakataon para sa mas marami pang hostage na makalaya. Pinalaya ng Hamas ang 3 Israeli hostages bilang bahagi ng isang kasunduan sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Kabilang sa mga pinalaya ay sina Kate Siegel, isang 65 taong gulang na Israeli-American, Ofer Calderon, isang 54 taong gulang na Israeli-French, at Yarden Bibas, isang 35 taong gulang na Israeli. Ang pagpapalaya ay bahagi ng isang kasunduan kung saan pinalaya rin ng Israel ang 183 Palestinian prisoners. Ang mga pinalayang hostage ay nagbigay ng deklarasyon na nagpapakita ng kanilang kalagayan habang nakakulong, na naging sanhi ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga karanasan at mga pagsubok. Ang kanilang mga kwento ay may kasamang mga detalyeng nakapagbukas ng usapan hinggil sa mga human rights issues na maaaring umusbong mula sa sitwasyong ito, lalo na ang mga issue na kaugnay ng kaligtasan at dignidad ng mga individual sa ilalim ng ganitong mga kondisyon. Ang ganitong mga ulat ay mahalagang bahagi ng diskurso sa internasyonal na komunidad at nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa mga karapatang pantao sa mga hidwaan. Ang paglutas ng mga pagkilos na ito ay maaaring magpahiwatig ng mas malawak na geopolitical implications sa rehiyon, na nagdudulot ng pag-aalala at mga pagkakataon para sa mga negosasyon na maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa mga relasyon sa pagitan ng mga bansa. Maaari itong lumikha ng mga pagbabago sa mga umiiral na alyansa at hidwaan, at posibleng maapektuhan nito ang mga ugnayang internasyonal, lalo na sa pagitan ng Israel, Estados Unidos, at iba pang mga bansa sa gitnang silangan. Ang mga developments na ito ay tiyak na pagmumulan ng mas malawak na talakayan sa mga patakaran at estratehiya ng mga bansa na apektado sa rehiyon. Mahalaga ang patuloy na monitor ng sitwasyong ito upang maunawaan ang mga susunod na hakbang at ang mga epekto nito sa mga tao sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at maayos na pagsusuri sa sitwasyon ay kritikal hindi lamang para sa mga apektadong pamilya kundi pati na rin sa mga pamahalaan at institusyon na nagmamasid at nagbibigay ng tulong sa mga sitwasyon ng krisis. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili ang sensitibong ugnayan at mga hakbang patungo sa kapayapaan at pagkakasunduan sa hinaharap. Baka naman po pwedeng palike at paki-subscribe na din po para lagi kayong updated kung gusto nyo ng mga ganitong kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, Hane.